prioritize sleep. So, sa sleep kasi talaga 'di ba pagka natutulog tayo, nakaka-rest yung body natin. So, ayun parang sinabi dito, sleep is free skincare. Oo nga naman 'di ba? So pagka natulog ka, mababawasan yung stress mo. So, aayos din yung skin mo. And then, mention ko na din, 'di ba, pagka natulog tayo, yung mga repairs na ginagawa, mga natural repairs na ginagawa ng body natin, nangyayari yon while we sleep. So pagka interrupted yung sleep natin, or hindi tayo natutulog sa oras, or kulang yung tulog natin, so mare-reflect siya doon. Kulang din yung repairs and all. So, ayan. 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 So, pagka yung everyday na or chronic nga daw na stress na, nagli-lead siya to, kumbaga parang nagsho-show siya sa madaming ways. So like, so sa skin, yung chronic cortisol, ang nangyayari, there would be more oil production daw. So we would be, so kung I think kung mapapansin nyo, kung hindi man personally, for some people, kapag nasistress or di ba minsan pagka napupuyat, ganon, palagi, pagka nasistress. So more oil production. So mas prone sa breakouts. And then, so pagka ganon, di mas mapula din and may irritation. Chronic cortisol also accelerates collagen breakdown. So, pagka ganun daw, mas early lumalabas yung mga fine lines and wrinkles. And then of course, dull and tired looking skin. So yan. Yun yung sa skin, yung chronic cortisol. Ngayon sa sleep and mood problems naman. So, 'di ba minsan parang kapag stress na stress, hindi rin makatulog agad. So, or pagising-gising, gano'n. So, yun, parang isang symptom siya na too much yung cortisol natin. And then, low motivation and low energy. Yan daw ay parang some effects sa sleep and mood problems ng chronic cortisol. Ayan.